Alright, mega love shoutout. Bisitahin nga natin ang update kay Attorney Enzo Recto. Ito na mga ako, ito na. Susunod na ang mga tauhan ni Sara Duterte sa kanto sa Lunes. Nasumpi na itong mga to eh. Si Fajarda tsaka si Gina Acosta na wala po kaming kinalaman. Utos po ni Madam. Sabi ni Gina Acosta, no? Laglagan na. Laglagan blues. Susunod na ang mga tauhan ni Sara, mga dating opisyal, pinapatawag na sa pandinig next week, ngayong Lunes hanggang Huwebes. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Okay, pasok, attorney. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Manood kayo sa coverage natin ng impeachment trial next week. Oh, maganda tong mapapanood natin kasi yung dalawang dating officials ng opisina ni Sara Duterte sa Office of the Vice President, yung tumanggap ng sa DepEd, ng confidential yung mga tinatawag na special disbursing officers, si Gina Acosta at si Edward Fajarda ay isasalang sa witness stand. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit na magandang panuorin yan? Good morning, Deborah G. Napanood na natin yan doon sa... Oops, naharangan tayo. O mga kasata, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit magandang panuorin yan? Napanood na natin yan doon sa House Committee on Public Accountability, House Committee on Good Government and Public Accountability, nung inimbestigahan ng Kamara yung confidential funds ni Sara, ay di ba, nagka-high blood yan si tumaas yung blood pressure nito ni Gina Acosta at saka nito ni Edward Fajarda. Ay kasi nung tinatanong na sila, talagang hindi nila masagot yun. Hindi nila maipaliwanag eh. Yung si Gina Acosta, di ba? Si Gina Acosta, siya yung Special Disbursing Officer ng office ng Vice President. Ay maraming pondo ang siya yung nag-incas noon. Siya yung pumunta sa bangko para i-incas yun. Kaya lang pagka-incas niya ng pera, dapat sana dahil siyang Special Disbursing Officer, pagka-incas niya ng cheque sa bangko, dapat dinala niya yun sa opisina. At doon siya nagre-release kung sino man may babayaran. Kasi siya yung Special Disbursing Officer. Pag Disbursing Officer ka, sa'yo nakapangalan yung checking ini-incas ng opisina. Pagka-incas mo nun, dadalhin mo sa opisina. O, pag mayroong babayaran, kukuha ka. Kung kas ang ibabayad, kukunin mo doon kung may vault ka na lalagyan. Ikaw ang accountable sa pundo na yon. Bukod sa head of office, accountable ka. Kasi ikaw yung payee sa cheque. Ikaw yung nakapangalan sa cheque. Ikaw rin yung disbursing officer, special disbursing officer. Ay kaya lang ang nangyari nga dyan kay Gina Acosta, bilang special disbursing officer ng OBP, pagka-withdraw niya nung 125 million, tinawagan na daw siya ni Sara Duterte, ibigay daw kay Colonel Lachica. Ay hindi naman pwede yun. Kasi si Colonel Lachica, siya ang head ng Vice Presidential Security Group. Military yun na naka-assign sa Office of the Vice President para sa security ng Vice President. Hindi dapat siya humahawak ng pera. Hindi siya accountable officer. Ang accountable officer na humawak ng pera, si Gina Acosta. Kaya sigurado, tatanungin siya, bakit mo binigay kay Lachica ang ganun kalaking halaga? 125 million hanggang sa umabot yun ng 500 million. Noong 2023, 500 million. Noong 2022, 125 million. Tapos binigay niya kay Colonel Lachica. Tinanong na niyan si Gina Acosta bakit mo binigay kay Lachica ang ganun kalaking halaga? Ikaw yung Special Disbursing Officer. Ang sagot niya, yun daw ang instruksyon ni VP Sara No. Tapos nang tatanungin pa sana siya, nag-high blood na, dinala na sa veterans, sa hospital. Pero dito, hindi na yan papayagan ng impeachment court na dadalhin na naman siya sa hospital. Kasi nung panahon, nandun si Sara Duterte noon,
nung sinasalang sila Gina Acosta, Edward Parda, nandun si Sara, tapos talagang may naka-standby ng mga doktor noon. Yung mga staff ni Sara noon, isa-isang mga nagkaka-high blood. Kaya dito, magandang abangan ito. Ano kaya ang mangyayari sa kanila sa pagsalang sa kanila? Itong si Edward Fajarda naman, ito naman yung special disbursing officer sa DepEd. So, bilang mga special disbursing officers, sila talaga yung may hawak ng pera dapat. Sila yung may hawak ng pera. At kapag mayroong babayaran ng opisina, sila yung nagre-release. Sila yung nagdi-disburse. Kaya ang itatanong sa kanila sigurado dyan, kayo ba ang humawak ng pera? Ay natural ang sagot nila, hindi. Kasi pagka-ingkas nila, linagay sa duffel bags, tapos tinurn over doon kay Cornel Chica. Hindi yun ayon sa batas. Hindi ganun. Dapat yung disbursing officer ang may hawak ng pera. Si Cornel Chica, head ng security group ni Sara. O bakit siya ang humawak ng pera? So malamang sa susunod yan, ipapatawag na rin sila Chica. Si Cornel Chica, saka si Cornel Nolasco. Bakit sila ipapatawag? Sila yung mga kumuha ng pera dito sa mga special disbursing officer. Kaya sa totoo lang, ang nangyari talaga sa opisina ni Sara Duterte, yung Office of the Vice President, yung Office ng DepEd, yung mga ginawa nila sa confidential funds, hindi sinunod ang mga tamang paggastos, tamang pag-iingat, tamang pag-disburse, tamang pangangalaga. Unang-una, yung mga pinagkagastusan, hindi naman allowed yon sa confidential funds. Saan ka nakakitang confidential funds? Binili mo ng mga furnitures, mga tables, mga chairs, hindi pwede yun. Tapos yung renta ng safe house, 16 million? 16 million in 11 days? Anong klaseng safe house yan? Ibig sabihin, 2 million a day ang renta mo ng safe house. Sabi nga ng mga nag-obserba, mas mahal pa sa hotel yan. Kaya grabe talaga ang ginawa. Grabe ang ginawa ni Sara Duterte sa pundo ng bayan. At itong mga officials na ito, itong mga special disbursing officers na ito, wala silang nagawa. Utos ni VP Sara eh. Pero hindi naman pwede yon. Hindi mo pwedeng sabihin doon na wala kayong nagawa dahil utos ni VP Sara. Kasi accountable officer kayo, dapat hindi kayo pumayag. Pero anyway, kaya sigurado magkaka-high blood na naman yan. Tataas na naman ang blood pressure ng mga ito sa next week. Kaya abangan natin maganda ang Mahihilo na naman si Gina Acosta. Itong dalawang ipapatawag. Sabi dito sa Billionario News Channel, ex-aides who handled confidential funds set to testify in VP Sara trial. Siyempre, itong mga ito, siguro, pagtatakpan nila si Sara Duterte, kaya lang, kapag pinagtakpan nila si Sara, silang maiipit. Silang maiipit yan. O bakit ginawa nyo yon? Mali yung ginawa nyo eh. Bakit nyo binigay kay Cornel Chica yung ganun kalalaking halaga? Kasi nga utos. At ang ini-encash nilang cheque, 125 million, isahan lang na encashment. Utos ni Madam. Sabi nga ng mga branch managers ng Land Bank, unusual yon. Tatanungin din sigurado itong sila Gina Acosta. Bakit ganun kalalaki ang in-encash yung cheque? At bakit cash? So maraming ipapaliwanag itong mga officials na ito ng opisina ni Sara Duterte. Kaya itong mga kapunyog, ngayon pa lang siguro, kinakabahan na. Ay kung doon nga sa Kamara, hindi pa impeachment court yon. Kamara pa lang yon at saka investigasyon pa lang yon. Grabe na. Itong dalawang ito ay high blood na hospital na. Ito kayang sa impeachment trial, ano kayang mangyayari? Ma-hospital ulit. At sigurado din, si Sara Duterte kinakabahan na rin. Uuwi na yan ng Pilipinas. Kung doon sa Kamara natulungan niya itong dalawa, ay dito sa impeachment court, hindi naman pwedeng tulungan niya ni VP Sara. Pupunta ba siya doon sa impeachment court? Tutulungan niya itong dalawa? Na kapag nag-high blood na naman, dadalhin na naman sa hospital, hindi na pwede. Bunyog, halik. Actually, ang sarap balikan yan yung hearing sa Quadcom ba o sa public basta yun, yung kay Joel Chua na sabi, bakit mo binigay
kay Colonel Lachica. Wala pa akong kasalanan. Hindi ko po alam kung saan napunta yung 125 million. Basta! Ang utos ni Madam ibigay kay Colonel Lachica. Kaya si Colonel Lachica ang nakakaalam kung saan napunta yung 125 million. Sino ba si Lachica? Security ni Sara. Diyos ko po. Ibang trabaho ng security. Tagahawak na ng 125 billion, no? Ibang klase. Diyos ko, Lord Rudy. O siya, second to the last topic tayo, mga kabsat, no? Countdown muna tayo. Here we go.